Magandang araw, mga ate at kuya. Ako po ay si Kuya Ed Rodriguez ng Sagrada Familia Paris. Nagtapos po ako ng PREX sa dati naming parokya sa Christ the King Paris noong 2009. At kabilang ako sa class number 103. At ako naman po ay si Ate Bendin Rodriguez, also of Sagrada Familia Parish. Kabilang ako sa class number 106 na nagtapos noong taong 2010 sa Christ the King Parish na dati naming parokya. Ang ating magandang balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, talata 1 hanggang Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso upang ako ay maging karapat-dapat magpahayag ng magandang balita ng Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sasabihin. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kuya at mga ate, ang magandang balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin na hiniling ng mga disipulo kay Panginoong Hesus na turuan silang manalangin. Ang itinuro ni Jesus ay ang Ama namin, na kilala rin bilang panalangin ng Panginoon or the Lord's Prayer. Sinasabing kumpleto ito sapagkat mayroong pagpupuri or adoration, paghingi ng kapatawaran or contrition, pagpapasalamat or thanksgiving, at paghingi ng patnubay or supplication. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng dasal na ito, lahat ng ating kailangan ay maipapaabot natin sa Diyos Ama. Wika nga, ito'y kompleto rikados. Ngunit, mula sa ating Catechism of the Holy Catholic Church, mababasa natin ang pakahulugan ng bawat salita na ginamit sa bawat linya ng panalangin ito. Atin pong namnamin ang nasusulat sa ating Catechism of the Catholic Church. Hindi lang complete prayer, ang Ama namin ay buod din ng lahat ng nasusulat sa Ebanghelyo. It is the perfect prayer. Nandoon ang lahat ng ating mga hangaring tapat at makadiyos at nandun din ang tamang pagkakasunod-sunod ng ating mga hangarin. Ang pagdarasal ng Ama namin ay nagbubunga ng dalawang pangunahing ugali na dapat meron tayo. Ang hangaring maging tulad ng Ama at ang tamang tugon natin sa kanyang mga grasya. Sa umpisa, pagsambit pa lang natin ng Ama namin, ay buong kababaang loob na nating tinatanggap kung sino ang ating Ama. Pinararangalan at pinasasalamatan din natin siya dahil sa dakilang pagmamahal niya dahil tinanggap niya tayo bilang anak. Sa pamamagitan ng ating binyag, ginawa niya tayong kasapi sa mystical body of Christ. Sa misa, bago dasalin ang Ama namin, ay sinasabi ng pari,
Ipahayag natin ng buong lakas loob. Nariyan ang ating pananampalataya. Ginawa nga niya tayong anak niya. Ano pa kaya ang hindi niya ibibigay sa ating mga anak niya? Ang ibig sabihin ng namin ay tayong lahat. Biyayang hinihingi hindi lang ng nagdarasal sa oras na yon, kundi ng lahat ng mananampalataya. It is a community prayer, a family prayer of God's children, and all our petitions are offered for the common good of all. Ang unang pagbigkas ng Ama namin ay sinusundan ng sumasalangit ka. Ibig sabihin nito ay dakila, marilag, hari. Alam nating lahat ang tahanan ng Ama, ngunit yan din ang ating sariling bahay kung saan tayo ay uuwi sa wakas ng panahon. Hindi ibig sabihin ay malayo siya sapagkat nasa puso siya ng mga matuwid. Nandito siya sa ating templo ng banal na espiritu. Pagkatapos nito ay ang 7 petisyon. Ang unang 3 ay theological na tumitipon sa atin at naglalapit sa atin sa kaluwalhatian ng Ama. Una, sambahin ang ngalan mo. Pagpupuri at pasasalamat sa kanyang dakilang pagmamahal, ngunit hindi lang siya ang banal. Tayo rin dapat katulad niyang banal at walang bahid sa harap niyang nagmamahal sa atin. Pangalawa, mapasa amin ang kaharian mo. Imbitasyon itong pumasok siya sa ating buhay. Come, Lord Jesus. Ang ating bukasyon ay matamo ang buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng ating lakas at kayamanan na mula sa Ama ay dapat ibuhos sa pagpapalawig ng kanyang hustisya at kapayapaan. Pangatlo, dito sa lupa, pati na rin sa langit. Ano ba ang kanyang utos? Love one another as I have loved you. This is the entire will of the Father. Dinarasal natin na ang kanyang kagustuhan ang maghari sa langit at sa mundo. Sa 3 petisyon na ito ay hindi natin binabanggit ang ating sarili, ang ating mga hiling, ang ating mga kalungkutan. Naibigay na sa atin ang mga ito nang mamatay si Kristo sa krus. Kaya ang mga dasal natin ngayon ay para sa pag-asa na sa wakas ng panahon, mapapasa atin ang kanyang kaharian. Ang susunod na 4 na petisyon ay ang ating mga kahilingan. Panginoon ng awa, tumingin ka sa amin at ibigay mo ang aming mga kailangan. Ang pang-4 pong petisyon, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagtanggap ito ng kung gaano kabuti ang Ama. Ang kami ay ibig sabihin tayong lahat. Nagdarasal tayo para sa lahat. Hindi lang po ito physical hunger, kundi pati na rin sa spiritual hunger. Sa mga hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang ngayon, or this day, ay if Christ is yours today, He rises for you every day. Ang kakanin sa araw-araw ay hingin natin araw-araw. Kung ano ang kailangan ng sapat upang mabuhay, kaya may misa tayo araw-araw at nandun din ang bread of life na kung wala siya, wala rin tayong buhay. Panglima, patawarin mo kami sa aming sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa unang parte, ikinukumpisan natin na tayo ay may sala.
Kaya humihingi tayo ng kapatawaran. Ngunit ang grasya ng kapatawaran, which is made available to us through confession of sinfulness, ay aagos lang sa atin kung tayo rin ay magpapatawad sa nagkasala sa atin. Hindi ito maaaring hatiin. Parang ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay hindi maaaring paghiwalayin. Pang-anim, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Ang tukso ay daan patungo sa pagkakasala. Kung tayo ay magpapatukso, tayo ay magkakasala. Ang kahilingan ito ay para magkaroon tayo ng lakas at pag-unawa sa iwasang tahakin ang daan na magdadala sa atin sa kasalanan. Pangpito at panghuling petisyon, at iadya mo kami sa masama. Ang masama na tinutukoy dito ay hindi bagay kundi ang demonyo. Kasama sa petisyon na ito, ang grasya ng pagpupursigi at pagtsitsaga sa paghihintay sa pagbabalik ni Kristo, kung saan titipunin niya ang mga wagi at alam na natin, itatapon at susunugin ang tinaguriang mga damo. Ako po ay unang namulat at natutong dasalin ng Ama namin noong ako'y bata pa sa pamamagitan ng aral ng aking mga magulang. Memoryado ko po ang dasal na ito katulad ng lahat ng mga Kristiyanong Katoliko at kaya-kaya ko pong bigkasin ng walang kahirap-hirap kahit anong oras at pagkakataon. Subalit, kailangan ko pong aminin na kahit kabisado ko ang dasal na ito, ay hindi ko naman talagang naiintindihan at nauunawaan ang tamang kahulugan ng bawat katagang aking binibigkas noong panahong iyon. Ang alam ko lamang ay yun ang required at prescribed na dasal sa iba't ibang seremonya ng simbahan, pati na kung may mga padasal sa bahay. Kaya nga dapat kabisado ko. So it is safe to say po na pwedeng empty and meaningless yung act ng pagdadasal ko sa mga ganoong pagkakataon. Marahil po ay nagkakaroon lang ng message at meaning ang aking dasal sa mga panahon na ako ay may matinding pangangailangan at may hinihiling sa ating Panginoon. Para bagang ito po ay maihahalin tulad sa isang tool at paraan lamang upang manghingi ng kahit anuman sa ating mga magulang. Nakalimutan at nawala na ang ibang mahalagang elemento ng pagsamba sa Panginoon. Ang paghingi ng tawad, pagpapasalamat, at paghingi ng patnubay. In a way, it became to me like a selfish, self-serving, one-way act. Nagbago po ang lahat ng ito nang ako ay mapabilang sa Prex family at magsimulang maglingkod sa ating simbahan at Panginoon. Sa Prex ko po nakita, naranasan, at lubos na naunawaan ang tamang gamit, ang tamang kahulugan, at napaka-powerful na epekto ng dasal. Ang Prex po na from start to finish ay pinapadaloy ng dasal. Magmula sa pag-anoint sa mga servants, pagdasal sa bawat panayam at sharing, pagsimula at pagtapos ng paklase sa araw-araw sa pamamagitan ng dasal. Kasama na po ang pagsasagawa ng banal na sakramento ng rekonsilyasyon sa Panginoon. At ang Prex po ang nagturo at nagmulat sa akin ng holy at joyful na adoration night kung saan marubdob na isinasagawa ang mga acts prayers ng ating mga ate at kuya.
Mula po sa PREX ay nagsilbi na din ako bilang Extraordinary Minister of the Holy Communion or Lay Minister, na kung saan tuwing may banal na misa ay sinasagawa namin ang paglilingkod sa pamamagitan ng dasal bago at pagkatapos ng service. Noong panahon na yon, ko din naranasan at natutuhan ang pagsasagawa ng Liturgy of the Hours prayers tuwing first Friday of the month. Subalit, sa aking palagay po, kinailangan pa yatang magkaroon ng isa pang matinding pangyayari upang mas lalo pang maging marubdob ang aking pagkapit at pagsandal sa power ng prayers. Ang tinutukoy ko po ay ang kasalukuyang dinaranas nating pandemic na nakaapekto at nagpapahirap sa maraming tao sa buong mundo. Ang pandemic po na nagkaroon ng personal na epekto sa akin dahil may tinamahan akong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, at mga empleyado sa aking pinagtatrabuhan na company. Meron po ang kinailangan madala sa ICU ng hospital dahil sa severe na kondisyon. Marami din po ang kinailangan na ma-quarantine at ma-isolate sa kanya-kanyang mga pamilya ng maraming araw upang hindi makapanghawa pa. At nakakalungkot po na meron ding hindi na nakayang labanan ng COVID at tuluyan ng pumanaw. Ito po ay nagtulak at nagbunsod sa amin na mag-organize at magsagawa ng group novena prayers every night mula na mag-umpisa ang pandemic hanggang sa ngayon, upang ipagdasal ang paggaling ng lahat ng apektado at upang humingi ng proteksyon sa ating Panginoon. Naging pang-araw-araw na gawain na din po ng aming pamilya ang mag-attend ng online mass sa bahay dahil sa community quarantine restrictions. At magsagawa din ng family prayers gabi-gabi. Ang kailaman po sa pangyayaring ito ay naging habit na sa amin at na-ingrain na ang pagsisimba at pagdadasal araw-araw at gabi-gabi. Kung kaya naman, sigurado po na magpapatuloy na ito sa mga darating na panahon kahit mawala na ang COVID pandemic. At bakit naman hindi po, samantalang nakikita at nararamdaman namin ang mas lalo pang paglalim ng aming katolikong pananampalataya at pagtibay ng aming resolve at paniniwala na ang pagsamo at pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng dasal ang tanging daan at tanging paraan para sa ating lahat towards salvation. Ito po ay sapagkat prayer draws us closer to God. Prayer keeps us in the will of God. Prayer makes us spiritually strong. Prayer gives us hope. Prayer protects us. And prayer heals us from all pain. Bago po ako magtapos, ay nais ko po sana mag-iwan sa inyo ng ilang katanungan para sa patuloy ninyong pagninilay. Kumusta po ang prayer life nyo at ng inyong pamilya? Lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Isinaalang-alang po ba natin at itinatanim sa isip na ang palagiang pakikikomyun sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal ang magdudulot sa atin ng kanyang proteksyon, grasya at salvation? Sa punto pong ito ay inaanyayahan ko tayong lahat, mga ate at kuya, na sama-sama at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng Panginoon na itinuro sa ating lahat.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.